What's up guys? Good morning at ito na naman tayo, Monday na naman at nandito na ako ngayon sa garden of course para tingnan or bisitahin ulit kung ano yung magagawa ko today. Pero actually, ang bala ko talaga ay mag-transplant nung mais na pinunla ko kasi ganito na sila kalaki at pwede na siyang i-transplant. So nag-iisip lang ako ng konti kung saan ko sila ilalagay kasi hindi ko pa actually na ready yung kanilang pagtataniman. But before that guys, pakita ko lang muna sa inyo yung aking view this morning. So, andito ako ngayon sa Mandaluyong. Tapos yan na po yung Makati. Ayan, Makati na yan. Tapos dun ata banda ay Pasay na. Ito may binili akong hat sa ukay. So, pinapatuyo ko lang. Tapos, ito na yung magiging garden hat ko. So, yan, share ko lang. Flex ko yan sa inyo pag natuyo na. Itong part naman na yan ay Manila. And guys, tingnan nyo yung air. Air sa kanila. Parang may layer ng, ano no, gray. I think pollution yan. Ayan na. Gray. Ayan difference. Parang may ano siya, black, black air. Compare dito. So, yung pollution guys ay kasama na yun talaga, given na yun sa city, which is, hindi siya maganda sa kalusugan ng mga tao. So, pero hindi naman kasi talaga may iiwasan na hindi magka-pollution dito kasi unang-una, sa mga sasakyan, ang dami, sa mga tao, at dami kombinasyon, tapos kulang pa yung mga puno. So, kung nasa probinsya ka, less pollution. Nandun yung mga puno, may mga filter ng air. So, dito kasi wala nang masyado dahil puro na buildings at mga bahay. Ito na yung sinasabi kong for transplant ko guys. Sweet corn ito at I think ready na sila. Ang tinanim ko nito ay 9 pieces, so 1 piece each whole. Pero ang tumubo lang ay 5. Ayan. Pero okay na din. At least meron akong 5 na puno. Ayan na si Bingo. Good morning! Good morning, Bingo! Nag-inom siya ng tubig. Bings! Sing ka. Ayan, naglalaro na yung dalawa. Mama Bear! Berry! Hello! And si Ellie. Ellie! Hmm. Ayan, meron ako ditong soil mix na guys. So, na-prepare ko na sila. Ito yung ano ko, bago na ready gamitin. At ito naman yung nagamit ko na. So, nagamit ko din naman na to. Recycled na to. Pero meron na siyang other components or meron na siyang halo na organic fertilizer. Meron tong vermicast compost at meron din rice hull at carbonized rice hull. Guys, hindi lang basta po lupa. Importante din yung mga organic na pinahalo sa lupa tulad ng vermicast, compost, tapos yung mga pangpabuhagkat ng lupa tulad ng organized rice hull at uh, rice hull. So, pag bumili tayo ng loam soil, hindi lang yun yung pagtataniman natin. Kailangan pa natin maghalo ng mga gano'n, na binanggit ko. So, ito meron pong halo.
Kaya mataba siya. Pero kung yung lupa lang na low soil, ang piliin natin. Kasi dito sa Manila guys, pinipili yung lupa, per bag ay 65 pesos. Kung yun lang, bayad yun. So, kailangan natin magdagdag ng kailangan kasi ng halaman ng mga pangpapaka para maging ano din, maging healthy yung halaman. So, para natin dalawa. Ito na yung ita-transplant natin guys. Ilalagay na natin siya doon sa container. So, one container, one corn. Nagtanim na ako dati ng herbs, mais. So, ang ginawa ko, dalawang mais sa isang container. So, hindi siya namunga. At saka sabi nun ni Sir Merlison, yung magsasakang reporter, punta sila dito, tapos nag-interview. Nakita niyo yun, sabi niya, first time mo magtanim ng mais, no? Oo. Tapos sabi niya, kasi dapat daw sa isang container ay isang halaman daw sa mais. Ayan, this time, gagawin natin yun. Hindi natin Sir Mer. Isang mais sa isang paso. Sana namunga na to. Ganun lang guys. Isuskus ko lang siya. Dapat keso lang mapuputol na roots para madali siyang maka-adapt. At saka para mas mabili siyang ah, maka-recover at lumaki. Bago din natin ng konti yung kanya stem or ground. Para hindi siya ganun ka. Meron kang isang So, ayan, ito na yung ating mga mais. Hindi ko pala sila pinuno, hindi ko pinuno yung container para pag lumaki-laki na silang konti, pwede ko silang lagyan ng fertilizer na compost or vermicast. Ayan, so dito ko naglalagay. Magdadagdag na lang ako ng lupa habang lumalaki sila. So, yun yung parang maintenance or vitamins sa kanila, guys. Ayan si Berry. Berry! Hello! Berry!
Pagkatapos nating magtanim guys, ay didiligan natin ng konti para mas mabilis siyang makarecover. Tapos guys, ilalagay natin to sa hindi naaarawan na part para makarecover siya at hindi siya matuyo or masunog. Ayun guys, na-transplant ko na yung mga corn and hopefully maging malaki sila or hopefully maging healthy at mamunga sila ng madami or malalaki. Kasi yun, sweet corn yun guys. So excited akong maka-harvest doon kasi actually pangalawa ko na sa lupa tapos nag-try na din ako sa hydroponics. So yung sa hydroponics ay namunga naman pero eventually hindi ko na-sustain. Kaya dito, itong batch na to na 5 sweet corn, bala kong ano, bantayan or alagaan talaga para pamungahin. So yun lang guys. Thank you so much for watching this episode. Kung nakaabot kayo sa part ng video na to, i-comment nyo naman kung magtatanim kayo, kung bibigyan kayo ng chance or kung gusto nyo magtanim, ano ang una nyong itatanim. So yun guys. Comment nyo naman sa baba para magkaroon tayo ng interaction at masuggest ko din kung ano yung pwede. Para if ever natanim ko na siya, so may experience na ako doon, baka meron akong masuggest sa inyo na pwede nyo gawin para maging successful yung inyong pagtatanim. So, yun lang guys. Thank you so much and have a blessed day. Bye! And by the way guys, pa-comment, like, and subscribe na din ako sa aking YouTube channel para naman mo-motivate ang aking self. Ayun, so, I'm a beginner po sa pag-vlogging at paunti-unti, inaaral ko siya at pinapractice ko. So, ayun lang, sana ma-improve ko tong skill na to and hopefully dumami tayong nagtatanim. So, bye guys!